Magandang araw! Another cake vlog ulit ang ating video ngayon. Ang aking cake kapag nakita nyo ay nakabalot sa cling wrap, so ibig sabihin kagabi ko pa yan na-bake. Pagkapunta dito kagabi ng ating client, ayan na at nag-bake na nga rin kaagad ako para nga kinabukasan ay mas mabilis na. Bali dito nga pala sa filling na aking ito, ayan naglalagay ako dito ng chocolate. Pero lalagyan ko pa rin naman yan ng white na na frosting. At ang flavor nga pala ng cake na ating gagawin ay Choco Moist. May nabasa nga pala akong comment kahapon dun sa video ko na sabi daw ay spatula ang aking tinutukoy at hindi daw bread knife. Bread knife po talagang tinutukoy ko doon. Nagkataon nga lang nang nakikita nyo doon sa sinasabi ko ay yung spatula. Pagkatapos kong mailagay ang filling dito, ayan na, inilagay ko na yung pangalawang patong. At ayan nga ay nagkakaram coat na rin ako diyan. Eto na naman nga sa pahirapan nga ng pagkakaram coat. Basta chocolate talaga ay ang ako nahihirapan magkaram coat dito. Pero okay lang naman yan kasi pagkakaram coat ko dyan, inre-rest ko muna yan sa ref. At after 10 minutes na rest sa ref ay eto na nga at magse-second coat na ako dito. At ang nilalagay ko na nga pala diyan ay kulay blue dahil yan ang request ni client. At dahil lalaki nga magbe-birthday, ayan, sinabi nga nila na kulay blue ang gusto ng bata. At sa puntong yan, nagpapakinis na ako. O diba, sabi ko naman sa inyo, gumagamit din ako ng scraper. Kaya nga lang minsan hindi ko na rin napapakita sa inyo sa video at ang nakikita nyo ay yung baraha. At gaya rin nga po ng mga sinasabi nyo at minsan ay nababasa ko rin sa mga comment na dapat daw maging creative daw ako sa ginagawa kong cake. Ay eto na nga at nagawa nga ako dito ng drip na white. Nung una talaga na iniisip ko, sabi ko wala akong chocolate na white. Tapos ayun nga, napanood ko nga kay Lodi Cakes na pwede palang gawin ang yung frosting na puti. Yan, ginaya ko lang yung kanyang ginawa. At ayan nga, so far effective naman. Kaya mula ngayon yan, ganyan na ang aking gagamitin. Tapos sa ibabaw, ayan, syempre ang paborito ko rin ilagay ay ang rosette. Ayan, naglagay lang din ako diyan. Hindi ko na yung pinakapuno, kumbaga may mga pagitan lang din. Actually, ang pinagayahan po ni client nitong aking ginagawa nito ay yung ginawa ko na Black Forest. Hindi ko nga lang siya lalagyan ng cherry dahil nga may mga anime na ilalagay dito o yung may mga topper. Tapos diyan sa may board, ayan, nagpipe lang din ako diyan ng kulay white. Ayan, para may combination din ng ating blue at white. Naglagay na rin nga pala ako dyan ng mga dradges kung napansin niyo. Ayan, naglagay na rin ako dyan ng pampakintab. At itong ating topper na Paw Patrol. Ayan, medyo maaga ko rin natapos yan gawin yung mga topper na ayan dahil nga kagabi pa lang ay napaprint ko na yan. Kaya ayan, medyo madali na ang aking paglalagay dito. Minsan kasi kapag same day o-order yung aming client tapos may mga topper din ganyan ay talagang gahol na rin nga sa oras at nagpapaprint pa nga ay malayo pa ang paprintan dito sa amin. At eto na, tapos na ang ating cake. Happy first birthday kay Hans Tyron. Pakita ko na rin po sa inyo kung paano kami mag-box. At ito nga ang aming ginagawa. Kapag ganyan na medyo mataas yan, gumagamit na naman kami ng cake post. Tapos nilalagyan ko na rin siya ng stapler para hindi nga siya umuuga or para hindi matatanggal yung aking pinaka-cake post. At dito sa puntong to, ayan, tinutulungan na ako ng asawa ko dito nga at minsan nga kailangan nga ng may ka-partner. Lalong-lalo na kapag lalagyan na siya ng cling wrap, ayan, kailangan dalawa kami dahil nga siya yung tagahila ko. Laking tulong din nga nitong aking cling wrap na ito. Buti na nga lang talaga at nakabili din kaagad ako nito. At pati na rin nga yung aking tape dispenser na ayan, medyo naliliitan nga lang ako pero okay na rin nga at may nagagamit. Yun lang, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.